Sir! Sir, ano po nangyari? Ilabas niyo nga ang babaeng to. Ha? President ako to! President! Teka, sandali lang. President! Nagkakilala tayo na umuulan, hindi ba? Nagalit ka nga sa akin dahil hinawakan kita. Naaalala mo yun? May naramdaman nga tayong kuryente nun eh. Naiwan ko nga yung raincoat ko sa kotse mo. Naaalala mo na? Ha? Kaya ako nagpunta dahil gusto kitang makausap. Pero mas kailangan kong kausapin si Harvey Yu. Gusto mong kausapin yung president tapos yung soccer player? Iba ka rin, ano? Hindi ko naman kakausapin si Harvey Yu dahil gusto ko eh. Ikaw talaga ang espesyal para sa akin. Dahil kapag kasama kita, hindi ko nakikita yung mga taong nakakatakot na sumusunod sa akin. Sabihin mo, nandito ka para humingi ng pera sa akin, no? O baka may sakit ka sa pag-iisip at tumatakas ka mula sa inyo? Tatawag ba ako ng pulis o ng ambulansya? Alin doon ang gusto mo maghatid sa'yo, ha? Nahatid na ako ng pulis. Pati na rin ng ambulansya. Kaya ayoko nang ihatid ako ng mga yun. Kung ganun, umalis ka na. Dahil kapag kinulit mo pa ako, baka kung ano pang hindi maganda mangyari sa'yo. Ha? Nakakainis talaga kapag may kumukulit sa'yo, hindi ba? Titignan mo lang minsan, susundan ka na kung saan-saan. Tapos hihingi pa sila ng pabor sa'yo. May mga gumagawa din sa akin noon, nakakainis talaga. Aalis na ako. Sabi ni Kuya, nasa Spain siya ngayon. Bata ang girlfriend ng kuya mo. Maganda siya, hindi yata nagmana si Johan sa kanya dahil hindi siya mahilig sa babae. Baka nasa tabi pa rin niya ang espiritu nung namatay niyang girlfriend. Kailangan ko kaya magpa-orasyon sa kanya. Kailangan ko na siyang hanapan ng mapapangasawa. Mahihirapan ka. Hindi mo ba alam yung usap-usapan na sinumpa si Johan ng first love niya? Pag pinag-uusapan yung kasal, nasasangkot yung pamilya ng babae sa gulo. Dahil nga raw yung sa sumpa, kaya mahihirapan siya makahanap ng mapapangasawa. Ano bang sinasabi mo? Paano mo nasabing may sumpa siya? Kasi naman, ilang taon na pero hanggang ngayon wala pa rin girlfriend ng pamangkin mo. Isa pa, hindi niya ako tinatawag na uncle. Ano ka ba? Kaya siguro ganon dahil bata ka pa naman. Oo, tama ka nga ron. Ang mga bituin ay bumabagsak mula sa langit. Ang araw ay maliwanag. Bukas naman malamang lalamig. Sa totoo lang, ito talagang pinakamagandang kwarto sa lahat dito. Pero, isang buwan ka lang ba dito? Opa. Pwede ka nga palang magsampay dun sa rooftop at saka mag-exercise. Ang ganda rin ng view doon.
tao ka nga. Doon ka pala sa room 404. Ngayong wala na rin yung matandang babae, mahimbing ka nang makakatulog doon. May matandang babaeng nakatira dun sa kwarto? Wala na siya ron ngayon. Dati nakikita ko siya. Matagal-tagal na rin akong nakatira dito, kaya kung sakaling may problema ka, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin. Pasensya ka na sa akin kung natulak kita kanina, ha? Akala ko kasi hindi ka tao eh. Akala ko nga rin hindi ka tao. Akala ko talaga pusa ka. Masaya, tahimik na natutulog. Na parang isang pusa. Ganun ba ang tingin mo? Bakit mo nga pala inistorbo ang pusang natutulog dito? Meow! Ang gwapo naman niya. Si Harvey. Kausapin mo siya para sa akin. Hawakan mo naman siya ngayon! Yan, good! O, sandal mo ang ulo mo sa kanya. Okay. Pagkatapos ng kasal nyo, hindi ka na ba sasali sa European League? Tatalikuran mo na ba ang pagsasoccer? Hindi. Plano kong pumirma ng kontrata sa bagong agency. Sabi mo hindi ka pupunta sa Europe. Di ba may injury ka? Tumatanda ka na? Kapag bumalik ka, mawawala lang ang kasikatan mo. Pagtatawanan ka ng mga tao. Bago ako naging artista, soccer player ako. Gusto ko rin tumakbo sa mas malaking field. Harvey, tingin nila sa atin, tayong dalawa sina Victoria at David Beckham. Ayaw ni Victoria na masira ang pangalan ni David. Parang ganun din ako. Wala ka namang tiwala sa sarili. Ayoko na pag-usapan to. Nalaman ko, wala na may gustong kumuha sa'yo. Hindi ba yun sinabi ng manager mo? Ano? Hindi na ba talaga tayo maghahanap? Tumigil ka na. Kaysa pumunta ka sa Europe, dito ka na lang. Pareho naman kayo artista ni Shine. Mas gaganda ang buhay mo. Ayoko. Kung ayaw mo maghanap, ako maghahanap. Hindi mo dapat inaalala ang bagay na yan ngayon. Oh, may nagpadala nito. Sabihin mo na, ano nasa loob niyan? Saka na, magagamit mo yan kapag bigla mo akong iniwan. Pang-blackmail ko yan sa'yo. Ano bang sinasabi mo? Bakit kita iiwan? Ikaw na magtago ng susi. Nahirapan talaga ako nun. Nung kami pandaluhan ni Michelle. May mga bagay akong ginawa na kapag may nakaalam, magagalit sa akin ng mga tao. Malamang nandun na nakaraan ko sa loob ng chest na yon. Talaga? Nahanap mo yon? Nasaan na yon? Hindi ko alam. Malamang kinuha niya yon. Ginagamit niya yung pang-blackmail sa akin. Huwag ka mag-alala. Magtiwala ka sa akin. Hanggang nandito ako, akong bahala sa lahat. Ah! Nagulat naman ako sa'yo, miss.
May hihingin akong pabor sa inyo. Alam niyo ba kung kailan makikipagkita si President kay Harvey? Sa pagkakaalam ko, magkikita silang dalawa mamaya. Pero hindi kita pwedeng isama. Alam ko naman yon. E di, pwede bang pakibigay niyo ito kay Harvey kapag nakita niyo siya? Kapag nakita niya yan, siguradong makikipagkita siya sa akin. Sana maibigay niyo sa kanya yan. Ay, Ay, naantok na ako. Sana matapos na to para makatulog na ako. Malamang nandito siya palagi para tingnan yung billboard ni Harvey. Anong tinitignan mo dyan? Akala ko naman ikaw na yung hinihintay ko. Ano to, ha? Maghihintay ako sa ilalim ng puno sa may Hampton Park. Sino yung babaeng yan? Siya ba si Michelle Kim? Paano mo nakilala si Michelle? Siya ang nambablackmail kay Harvey. Ano bang sinasabi mo? Hindi niya magagawa yun. Nasaan siya? Nasaan? Wala siya rito ngayon. Nasaan siya? Wala na. Patay na siya. Patay na siya? Malamang ikaw ang nambablackmail kay Harvey. Hindi ako! Gusto ko lang sabihin sa kanya ang pinasasabi ni Michelle. Mula pa noon, lagi siyang nagbabantay at gusto niyang palakasin ang loob ni Harvey. Yun ang sabi ni Michelle sa akin. Pakibigay mo ito kay Harvey. Wag! Patay na si Michelle. Huwag na niyang guluhin ang buhay. Ayos! Papa, Okay! Game na! Ayos! Sandali! Ikaw yung nagpunta sa amin, ha? Salamat ka pala dito. Hindi ba sugalan ang lugar na to? Di ba sabi ni Lola, huwag ka na magsusugal? Huwag ka nga makialam. Sandali! Hindi mo pwedeng gawin yan! Hiniling ni Lola na huwag mong isusugal yan, kaya huwag mong ituloy ang binabalak mo! Ano pa bang inaalala mo? Wala na rito ang mama ko. Sige na! Bitiwan mo na nga ako! Ay! Anak!